Isa sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Sa Taguig City, todas ang supervisor ng South Luzon Expressway matapos pong barilin sa mukha na hindi pa kilalang sospek. Ang biktima ay si German Lorica, 46 anyos ng Guevara Street, Barangay Maharlika Village. Nadala pa sa ospital ang biktima pero binawian din ito ng buhay. Sa initial investigation, alas 5:20 na madaling araw, binaril si Lorica sa panulukan po ng Barameda at ng Madelo Street, Puro 4 ang Lower Bikutan. Blanco ang polis sa motibo ng krimen, gayunpaman tuloy ang investigasyon at ang paghahanap sa sospek. Bumaliktad na ho ang tinaguriang star witness sa karumal-dumal na kaso ng pagpatay kay Ruby Rose Barameda. Nagsumite ho kasi ng notice of withdrawal of consent and testimony si Manuel Montero. Batay sa kanyang 4 na pahinang silumpang salaysay sa Malabon City RTC Branch 170, binabawi na niya mga nauna niyang silumpang salaysay laban sa akusadong si Manuel Jimenez. Dahilan ni Montero, nakukonsensya na siya dahil hindi naman umano totoo ang kanyang mga sinabi sa kanyang affidavit na may petsang May 18, 2009 at June 11, 2009. Kabilang sa mga itinanggi niya ay ang pagkakasama niya sa mga akusado na naglagay sa loob ng drum sa biktimang si Barameda. Sa halip, sinabi nitong hindi umano niya kilala ang isang attorney Jimenez at Manuel Jimenez. Bukas, Marso 14, ang ika-6 na taong anibersaryo o ng paggunita ng pagkamatay ni Ruby Rose Barameda. Naglalagablab na mga balita. Umano'y maltreatment sa mga Pilipino nasa Sabah hindi na beberipika. May balita si Rhea Mamogay. Rhea, iradyo mo. Inamin ni DSWD Secretary Dinky Soliman na hanggang ngayon ay hindi pa nila nabeberipika ang ulat na umano yung maltreatment sa mga Pilipino na nasa Sabah. Sa pagdalong ni Soliman sa isa nagawang coordinating meeting kahapon sa Campo Crame, kaugnay ng Sabah crisis, sinabi ng kalihim na wala pa silang hawak na ebidensya hinggil sa sinasabing pagmamaltrato ng mga Malaysian forces. Tanging sa mga news reports pa lamang umano nila nabalitaan ang umano'y ginagawang pagmamaltrato sa mga Pilipinong naiipit sa nagaganap na tensyon doon. Pero pagtitiyak na Suliman sa oras na may hawak na silang maritibay na batayan ng naturang report, agad silang gagawa ng hakbang upang matulungan ang mga Pinoy na hanggang ngayon ay nananatili pa rin nga sa Sabah, Malaysia. Kasama mo sa Campo Crame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Ang proseso ho ng issue sa Sabah hindi magiging madali. May report si Conde Mata. Conde, iradyo mo. Bagamat suportado ng ilang mababata sa pag-uusap ni DILG Secretary Marojas at sa mga kiram, ay hindi naman magiging madali ang proseso para maayos ang Sabah issue. Ito ang inamin ni Basilan Representative Jim Hataman Saliman na hindi magiging mabilis ang proseso ng pag-aayos sa Sabah crisis dahil hindi lamang ang pamilyang kiram ang dapat nakausapin dito kundi pati ang Malaysian government. Kabilang sa mga dapat na pagsisikapan ng pamahalaan ay ang pahupain ng panig ng Malaysian forces. Sa panig naman ng Royal Sulu Army, kailangan anyang maliwanagan kung susuko ba mga ito o kung aatras lang sa Sabah dahil ang posisyon ng Malaysian government ay sumuko ang mga ito na malamang namang tanggihan ng mga kiram. Dagdag pa nito, kailangan talagang gawin ng gobyerno ang lahat ng paraan para ma-resolve ang krisis bago pa ito umabot sa puntong hindi na kayang kontrolin ang naturang sitwasyon. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Presidential Search Committee maghihigpit naman sa pagrerekomenda sa itatalagang COMELEC Commissioner. May balita buhat sa Palasyo si Deo de Guzman. Deo, i-radyo mo. Matapos imatras ang dalawang itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino bilang Commissioner ng Commission on Election, ay inatasan ng Pangulo ang kanyang search committee na maghigpit sa pagrekomenda sa kanya ng dalawang pupuno sa mga bakanteng posisyon sa COMELEC. Matatandaan kasi na hindi tinanggap nila Attorney Lourdes Abilio at Attorney Makabangkit Lanto ang appointment ng Pangulo bilang COMELEC Commissioner. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, hindi alam ni Pangulong Aquino na may nakabinding kaso si Lanto
bago niya ito italaga. Magiging maingat na anya ang search committee sa pagrekomenda sa Pangulo na uupo sa COMELEC at sisikaping makapagtalaga bago sumapit ang appointment ban sa 29 ng Marso. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa DZXL 558, Deo de Guzman, Tatak, RMN. Isang party list grupo tuluyan nang kinansela ang akreditasyon. Ma-report si Angel Ronquillo. Angel, iradyo mo. Pinagtibay nga ng Korte Suprema ang naging desisyon ng Commission on Elections na nagdidiskwalipika sa isang party list group. Base sa isang full court ruling, pinal na ibinasurang motion for reconsideration na inihain ng Worldwide Anti-Crime and Child Abuse Assistance Group Incorporated o WACCAA dahilan upang hindi na ito makalahok pa sa eleksyon 2013. Nakasal sa nasabing resolusyon na walang nakikitang dahilan ng SC upang baliktarin ang naging desisyon ng COMELEC dahil wala namang grave abuse of discretion sa panig ng poll body. Nabigo din naman ang grupo na makatugon sa mga rekisitos na nakasaad sa Rules of Court dahilan upang ibasura ang kanilang motion. Matatandaan na nakalipas sa taon, iniutos si COMELEC Chairman Sixto Brillantes ang pagkansela na aplikasyon ng 37 party list group, kabilang na nga dito ang WACCAA na inirepresenta ng kanilang Pangulo na si Marilyn S. Ben. Iginit ang COMELEC, hindi naman ito may tuturing na marginalized group kaya't kanilang ibinasura ang akreditasyon ng nasabing grupo. Kasama mo sa Korte Suprema para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak, RMN. Pamunuan naman ang Senado hindi po magbabago sa susunod daw na Kongreso. May balita si Grace Mariano. Grace, iradyo mo. Mananatili pa rin Pangulo si Senate President Juan Ponce Enrile kahit na mayorya ng Team Pinoy senatorial candidates ang manalo ngayong 2013 elections. Ayon kay Majority Leader Vicente Soto III, kahit na 8 pa ang pumasok mula sa koalisyon ng administrasyon ay may sapat na bilang pa rin silang mga taga-suporta ni Enrile. Reaksyon nito ni Soto makaraang mamayani sa huling survey ng Pulse Asia at sa iba pang mga survey ang 8 miyembro ng Team Pinoy habang 4 lamang ang galing sa oposisyon o sa una. Bunsod nito ay nabuwang paniniwala na kapag pumasok ang mayorya ng koalisyon, tiyak na mapapalaya sa trono si Enrile. Pero ang lead ni Soto, malabo ito. Lalo pat naging maayos naman ang patakbo ng pamunuan ni Enrile at tumaas pa ang kredibilidad ng mataas na kapulungan. Anya, patunay nito ay ang dami ng mga naipasang batas sa kabilang halos kalahati ng taon ay ginugol nila sa impeachment trial. Kasama mo sa Senado para sa DZXL 558, Grace Mariano, Tatak, RMN. Meron pong 9 anyos ang pinagsasaksak ng isang may diferensya sa pag-iisip. Report si Efren Alcantara ng RMN Bulacan. Efren, iradyo mo. Sa pinagdalang pagkamutan ng isang 9 anyos na batang babae, makarang ito ay tatari ng saksak ng isang 17 anyos na lalaki na hinihinalang napraning sa alak o sa droga. Ang biktima na nagtamo ng may 13 saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at kasalukuyang nakikipaglaban kay kamatayan ay tinago sa pangalang Presi, habang ang suspect na sinasabing voluntaryong sumuko sa pulisya ay tinawag lamang sa pangalang Edwin, kapwa residente ng barangay Parulan sa Plaridel, Bulacan. Ayon sa isinagawang investigasyon ng pulisya, nasa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12 ng gabi nang mangyari ang krimen matapos na pasukin umano ng suspect ang bahay ng biktima. Habang ito ay natutulog sa hindi pa malamang dahilan, ay bigla na lamang itong pinagsasaksak ng suspect. Hinala naman ng pulisya na maaaring wala sa kanyang katinoan ng suspect nang gawin ito ang krimen at maaaring nasa impluensya ito ng hindi pa malamang droga o alak. Kasama mo sa Bulacan para sa DZXL 558, Efren Alcantara, Tatak, RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Mga kasama, puspusan po ang pagsana ngayon ni Junior Featherweight World Champion Nonito Donaire Jr. para sa nalalapit na pagharap nila ni WBA Champ Guillermo Rigundo. Isang buwan na lamang kaset magsasagupaan na sila sa New York Music City, New York Music Hall sa April 14. Ayon ho kay Donaire, kabilang sa nilang tactical game plan ang makipag-sparring sa mga kaliweteng boksingero. Naniniwala naman ang Pinoy Pride na magaling siya pagdating sa counter punch. Kaya naman tiniyak nito sa lahat ng boxing fans na bibigyan niya ng exciting fight ang pagharap nila ni Rigundo. DZXL Showbiz Balita. Hi, hello everybody and everywhere. Hello. Dalawang araw na lang, it's me pala, Lollipop. Kala
Ako nakalimutan. Oo. Ganun talaga. Excited na ako. Magtatapos na naman ang school year. Oo nga, bakasyon. Oo, bakasyon na. 2 araw na lang mag-expire na ho yung exclusive contract ko. Ako, ni Lovie po, ni Lovie po, hindi ko, ni Lovie po sa kanyang Mother Network Kapuso. Yan, nasa kamay daw ng kanyang manager na si Lea Dominguez kung manatili doon yung kanyang alaga o palilipatin sa ibang bakuran. Pero may chika na mas feel daw ng company Lovie na mag-over the barcode for a change. Narinig daw ito ng isang top executive ng TV network at nagsabing, at all costs, kailangan gawin ang lahat para hindi mawala sa kanila si Lovie. Mahirap ka naman pag wala kang Lovie. Hindi ka makapagsalita ng mabuti, di ba? Pag walang Lovie. Asset na ho kasi ang Lovie. At maraming commercial na ipapasok sa kanila ni Lovie. Kaya love nila ang Lovie ni Lovie. Kung walang Lovie, hindi siya makapagsalita, di ba? Nalalabi na. Medyo... Patapos na? Tatapos na. Ilang labi na lang to. Okay. Ilang salita na lang na labi. Hindi raw nila hayaan na lumipat to sa ibang labi, si Lovie. Ayaw sa Lovie. Ayaw nilang pahalik sa iba. Sa kanila lang exclusive ang halik ni Lovie. Yan. Yan ang aking showbiz. Until bukas, until open. It's me, Lolly. I love you because you love me. It's me, Lolly. Hindi gasgas, hindi umatras. Ayos. Yung madulas. Ito ang balitang Panghimagas. Ito na, Lovie. Ito na si Bibi. Magandang tanghali mga kasama, uan. Para dyan sa mga kakain pa lang. At kumakain. Uwian na raw. Uan. Lunan. Para naman sa ating pahimagas, nagpatalbugan sa pag-aayos ng buhok ang mga kababaihan sa isang alternative hair show na ginanap sa Moscow. Ang Leukemia and Lymphoma Research ang nag-organisa ng naturang event para makalikom ng pondo para sa may mga sakit na leukemia. Mas kakaibang ayos, mas maganda. Kabilang narito ang isang babae na umagaw ng atensyon dahil sa kanyang buhok na malatore. At speaking of buhok mga kasama, paano nga ba natin mapapangalagaan ang ating buhok tuwing summer na hindi naman gumagastos? Subukan ang paglagay ng itlog o kaya ng kalahating baso ng honey sa buhok kahit once a month para sa malalambot at iwas dry hair. O mga kasama, hindi lang yan para sa mga babae pwede rin yan sa mga lalaki. Yung tipong, yung buhok mo, hindi mo na kailangan ipasalon pero mukhang napasalon. Oo. Ang itlog ay puno ng protina kasi na healthy sa ating buhok. Habang ang honey naman ay may moisturizing properties na nakakapagpakinis ng ating mga buhok. At simpleng tips, huwag kalimutang magpayong kapag maaraw na ang panahon. At yan po ang balitang panghimagas kan DZXL Sinwon Chongsin Washer Phoebe Tatak Armen. Thank you! Oy! Ito lang, gusto niyo bang magnegosyo? Printer Cartridge Remanufacturing? Cartridge World, world number 1 printing cartridge remanufacturer ho yan. Ginawa hong mas abot kaya yung franchise ngayon. Cartridge World, sa kalidad at serbisyo world class ho dito. Para sa easy acquisition plan, tawagan sila 893-7012 or 0917-791-2068. Hanapin si Miss Babylene Newfield. Dire-diretso po tayo mga naglalagablab na balitang Tatak RMN. Muli nyo napakinggan dito lamang sa DCXL 558. Yes, lunchtime of Wednesday, March 13, 2013. Kasama niyo po sa serbisyo publiko at pananghalian from the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Mamma mia, from the city of Samboel, this is Primer Manowang de la Peña. Kami po ay Tatak RMN. Subayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo!